Kinausap ng doktor ang kanyang pasyente para malaman kung pwede na ito mai-release sa mental hospital. Sabi ng doktor, ano ang gagawin mo kapag nakalabas ka na dito sa mental hospital? Sumagot yung pasyente, paglabas ko ay titiradurin ko ang buwan. Napahawak sa ulo ang doktor at sabay sinabing, hindi ka pa pwedeng i-release, magstay ka pa ng 5 months. 5 months later ay kinausap ulit ito ng doktor. Sabi ulit ng doktor, ano ang gagawin mo kapag nakalabas ka na dito sa mental hospital? Sumagot yung pasyente, uuwi po ako sa pamilya ko. Tapos, tanong ng doktor, hahanap ako ng babae. Tapos, huhubarin ko ang shorts niya. Tapos, huhubarin ko ang underwear niya. Dito ay naisip ng doktor na mukhang nasa tamang pag-iisip na ang pasyente. Pagkahubad mo, ano ang gagawin mo sa underwear niya? Sumagot yung pasyente. Pagkatapos kukunin ko yung garter at gagawa ng tirador para tiradurin ng buwan. Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano ho bang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Wala ho. Napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano ho bang pustahan yan? Parang di naman po kapani-paniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige, magpustahan tayo. 50K. Ang pusta ko ay square yang hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama, sabi ng bank manager. Sige, deal. Alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas, sagot ng matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50K ang manager. Sabi ng bank manager, paano ho kayo nagkakapera dun talo naman kayo? Bumulong yung lola. May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500K, ipapakita mo ang itlog mo sa amin. Nag-usap ang matalino at bobo. Sabi ng matalino, Hoy Mangmang, meron akong deal para sa'yo. Kapag di mo nasagot ang tanong ko, bibigyan mo ako ng 5 piso. Pero kapag hindi ko nasagot ang tanong mo, bibigyan kita ng 5,000. Sumagot yung bobo. Sige, deal. Nagtanong na ang matalino. Okay, ito ang tanong ko sa'yo. Ilan ang isla sa Pilipinas at ilan dito ang may pinakamalalaking isla? Inabot ng bobo ang 5 piso. Sabi ng matalino, alam ko naman hindi mo kaya sagutin yan. Kasi mahina utak mo eh. Sabi ng bobo, o sige ako naman ang magtatanong. Ano ang hayop na umakyat sa bundok na may 4 ang paa at bumaba ng 3 na lang ang paa? Nag-isip ng mabuti ang matalino. Pero hindi niya talaga alam kung ano ang tamang sagot, sabi ng matalino. O ito ang 5,000. Inabot ang 5,000. Ano ba ang tamang sagot sa tanong mo? Inabot ng bobo ang 5 piso. Napadaan si Juan sa 2 lalaking nag-uusap at narinig niya ang usapan nito. Sabi ng lalaki, Pre, may alam akong easy tricks para makuha mo ang gusto mo sa isang tao. Paano naman? Sagot ng isang lalaki. Sabihin mo lang sa tao na alam mo ang sikreto niya. Then boom, tignan mo na lang ang mangyayari. Narinig naman ito ni Juan at agad umuwi para itesting sa tatay niya. Sabi ni Juan, Tay, alam ko ang sikreto mo. Nabigla ang tatay at sumagot. Shhh! Ito ang 500. Huwag mo sabihin sa mama mo. Tuwang-tuwa si Juan dahil nagkapera siya kahit di niya naman talaga alam ang sikreto nito. Pumunta naman siya sa kanyang nanay. Sabi ni Juan, Nay, alam ko ang sikreto mo. Kinabahan ang nanay at sumagot. Shhh! Bibigyan kita ng 1,000. Huwag mo lang sabihin sa tatay mo. Tuwang-tuwa si Juan dahil nagkapera na naman siya. Lumabas siya para gastusin ang pera at nakita niya ang kapatid ng tatay niya. Naisip niyang lokohin ito. Sabi ni Juan, Tito, alam ko ang sikreto mo. Sumagot yung tito. Buti alam mo na ang totoo. Lumapit ka sa akin at yakapin mong mahigpit ang totoong tatay mo. Pumunta ang nanay sa isang kwarto para gisingin ang anak niya. Sabi ng nanay, Anak, anong oras na? May pasok ka pa sa school. Sumagot yung anak, Bakit ma? Ayoko pumasok sa school. At ayoko na bumalik dun ma. Nagtanong ulit yung nanay, Bakit ayaw mo na pumasok? Bigyan mo ako ng 3 rason kung bakit ayaw mo pumasok sa school. Sumagot yung anak, Kasi ma, una, ayaw sa akin ng mga bata doon. Pangalawa, galit din sa akin yung mga teacher. At pangatlo, ayaw ko lang talaga pumasok ma. Sabi ng nanay, Alam kong alam mo na hindi yan ang rason anak. Bangon na at pumasok ka sa school. Nagsalita ulit yung anak, Bigyan mo ako ng 3 rason kung bakit kailangan ko pumasok sa school. Sumagot yung nanay, Kasi una, wala naman galit sa'yo. Pangalawa, 53 years old ka na. At pangatlo, principal ka ng school. Naboboring na si Juan sa school at gustong-gusto na nitong umuwi. Pumasok ang teacher at sinabi kung sino ang makakasagot ng tanong ko ay pwede na lumabas ng klase at umuwi. Nabuhayan si Juan sa sinabi ng teacher. Nagtanong na ang teacher,
Sino ang nagsabi ng ang hindi marunong magmahal sa sariling wika? Nagtaas ng kamay si Juan pero sinabi agad ng kaklase nito ang sagot. Si Jose Rizal po, ma'am! Sagot nung kaklase. Sabi ng teacher sa kaklase, very good, pwede ka nang lumabas. Nainis si Juan dahil naunahan siya sa pagsagot. Nagtanong ulit ang teacher. Sino naman nagsabi ng negosyo o kalayaan? Muling nagtaas ng kamay si Juan pero naunahan na naman ito ng kaklase. Si Antonio Luna po, ma'am, sabi ng teacher sa kaklase. Very good, pwede ka na din lumabas. Sobra nang nainis si Juan. Pagtalikod ng teacher ay biglang sumigaw si Juan. Mga bobo! Nagulat ang teacher at nagtanong. Sino nagsabi nun? Sagot ni Juan. Si Larry Gadon, ma'am. Goodbye. Ang isang babae ay lumapit sa isang pastor para ipatingin ang alaga niyang parot na puro bastos ang sinasabi. Sabi ng parot, Isa akong prostitute. Gusto mo ba akong tirahin? Diyos mio! Napakabastos naman ng parot na ito. Meron din akong 2 parot at ang alam lang nilang gawin ay magdasal. Sabi nung pastor. Talaga ba, pastor? Sagot nung babae. Oo, sumama ka sa akin at ipakilala natin yung parot mo para matuto din siyang magdasal, sabi nung pastor. Pumunta ang babae sa bahay ng pastor at nakita nito ang 2 parot na nakapikit, taimtim na nagdarasal. Wow, ang galing naman po ng parot nyo. Mukhang babait na ang parot ko kapag sinama ko sa kanila, sabi ng babae. Pinasok na ng pastor ang parot sa kulungan. Sabi ng parot, Isa akong prostitute. Gusto mo ba akong tirahin? Dumilat naman ang isang parot at nakita nito ang parot ng babae. Sinabi niya sa kasama niyang parot, Tumigil ka na sa pagdarasal. Dininig na ng Panginoon ang ating hiling. Ang isang babae ay lumapit sa isang pastor para ipatingin ang alaga niyang parot na puro bastos ang sinasabi. Sabi ng parot, Isa akong prostitute. Gusto mo ba akong tirahin? Diyos mio! Napakabastos naman ng parot na ito. Meron din akong 2 parot at ang alam lang nilang gawin ay magdasal. Sabi ng pastor. Talaga ba, pastor? Sagot ng babae. Oo, sumama ka sa akin at ipakilala natin yung parot mo para matuto din siyang magdasal, sabi ng pastor. Pumunta ang babae sa bahay ng pastor at nakita nito ang 2 parot na nakapikit, taimtim na nagdarasal. Wow, ang galing naman po ng parot nyo. Mukhang babait na ang parot ko kapag sinama ko sa kanila, sabi ng babae. Pinasok na ng pastor ang parot sa kulungan. Sabi ng parot, Isa akong prostitute. Gusto mo ba akong tirahin? Dumilat naman ang isang parot at nakita nito ang parot ng babae. Sinabi niya sa kasama niyang parot, Tumigil ka na sa pagdarasal. Dininig na ng Panginoon ang ating hiling. Isang lalaki ang naghihinala na baka niloloko siya ng asawa niya. Kaya sinundan niya ito nung umalis ito ng gabi. Sumakay siya sa isang taxi at sinabi sa driver na sundan niya ang sinasakyan ng asawa niya. Hindi nagtagal ay bumaba ang asawa niya sa isang bar. Sabi ng lalaki sa driver, Bibigyan kita ng 3,000. Ilabas mo lang yung asawa ko dyan sa loob ng bar. Nag-isip pa ang driver saglit, pero nang hinayang ito sa 3,000 kaya ginawa niya ito. Sabi ng driver, Sige, antayin mo ako dito. Papasok ako sa loob at kukunin ko ang asawa mo. Habang nag-iintay ang lalaki ay lumabas na ang driver. May daladalang babae. Nagwawala at nagsisisigaw. Tinali ito ng driver at nilagay niya ito sa compartment ng taxi. Sabi ng lalaki, Manong, hindi ko yan asawa. Mali kayo ng kinuhang babae. Hindi yan ang asawa ko. Sumagot naman yung driver. Alam ko, asawa ko ito. Mamaya ko na kukunin yung asawa mo.